Gagawin po tayong rice cooker. Ito, ang tatak niya Astron. Ang problema nito ay ang kanyang switch. Ayan o, naka-on ang kanyang position at ayaw na niyang umangat. Nag-stack up na siya sa baba. Dinala ng may-ari dahil hindi nila magamit. Dapat pagka sinaksak natin ito, umilaw ang indicator dahil ang kondisyon ng switch ay naka-on. Subukan natin isaksak kung magkakaroon ng indicator light na pula, meaning siya ay nagkukuk. Ayan, wala pong indicator. May posibilidad na ito ay cut off din ang thermal fuse. Bunutin muna natin at tingnan natin kung ano ang naging problema, bakit hindi umaangat ang switch nito. Bunutin muna natin yung AC cord. Bali, ang problema po ng rice cooker na ito ay nag-stack up sa baba yung switch niya at siguradong nag-cut off din ang thermal fuse nito dahil wala siyang power. Okay, buksan na natin. At habang binubuksan ko po ito ay maraming salamat po muli sa lahat ng aking mga subscribers na laging nakasubaybay, lalong-lalo na sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Daniel Duaso, Jeffrey de la Cruz, Normalisa Kabungkal ng Imus Cavite, Jose Labaw, Joel Renz Baleros, Noni Garcia, Alex Parone, Brian Nidamo, Gilbert Heck, Inting 63 TV Vlog ng Capiz, Jose Joseph de la Cruz ng Negros Island, Benzo Jr., Jamal Boy, Lorenzo Advincula Jr., Noel Mutok, Ariel Labasan, si Dario R, Noel Candanyo, Edgardo J. Ardato, iPhone 14 Pro Max Kit, Andy Rabino TV Tech. Shout out po sa inyong lahat at sa lahat din po ng mga silent viewers ko dyan. Alam ko po na nanonood kayo kahit hindi kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay, ito na po yung loob ng rice cooker. Unahin natin na i-check yung mga karyal, pasensya na at may nagpagupit na antala ang ating pagre-repair. So ngayon natapos na ang paggupit, puro buhok pa yung aking kamay. At may kasunod pa tayo. Singit lang natin to, ayan, may kasunod po, naghihintay. Dito muna tayo, tapusin muna natin ito. At nakatatlong balik na yung may-ari, magsasaing na daw. Bago natin ayusin yung kinakang switch, tingnan muna natin kung talagang cut off ang thermal fuse. Ang thermal fuse po ay makikita sa terminal ng connector dito. Ayan. Ito po yung fuse, may balot. Checkin lang po natin gamit yung ohmmeter. Naka times 10 yan. Dapat mag-deflect at sumagad ang deflection sa dulo. Ito. Ayan, hindi po gumulaw ang meter pointer kaya siguradong cut off na po yung thermal fuse na yan. Papalitan natin yan mamaya. Bago natin palitan yan, sunod natin yung stack up na switch. Itong switch. Kaya nag-i-stack up dahil dito sa temperature sensor. Itong bilog. Magnetic temperature sensor po ito na nag-automatic pagka siya ay mainit na. Ayan o. I-stack up siya o. Ayaw niyang umangat. Ayan. Gawin po natin ay tanggalin lang po natin ito at hahasain natin para matanggal yung mga kalawang. Madaliin lang po natin ito at tayo ay maraming gagawin pa. Tanggalin lang yung lock dito. Ayan. Natanggal na. Tapos sungkitin lang yung pinakang lock dito nung temperature sensor na ito. Ipasok lang doon. Yan, kabilaan para mailusot natin papunta dun sa kabila. Ayun, lusot na. Nandun na sa ilalim. Ito, kaya siya po ay nag-i-stack up. Ayan, no? Dahil dito, kalawangin na yung pinakang magnetic temperature sensor ay nag-i-stack up na. Ayan. Tanggalin lang natin yung pinakang lock niya dito at hahasain lang natin ito para ma-recover natin at hindi na bumili ng bago. Ayan. Mapansin nyo, sobrang daming kalawang. Ito, yung spring niya, tanggalin at hahasain lang natin ito para siya ay magiging makinis. Gamitan lang po natin ng liha. Ayan.
Okay, ayan, medyo okay na. Makinis na siya. Ito namang isa. Kiskisin natin yung loob. Langisan natin para maging madulas yung kalawang. Okay, punasan para maging malinis. Isunod natin itong spring. Kiskisin lang natin ito. Medyo magaspang na. Punasan lang ng basahan. Tapos ibalik na natin dito. Ilagay lang dito. Balik lang yung mga lock. Yung tatlo dito. Tapos ibalik ulit natin dito sa kanyang dating pwesto. Pasok lang yan dyan. Ayan. Tapos yung lock ibalik. Oy! Okay, nakabalik na yung mga lock. Tapos ibalik din natin itong magnet dito. Yan. Tuwirin lang para mag-lock. Yan. Tapos tingnan natin kung siya ay mag-i-stack up pa. Hawakan lang dito. Tapos pisilin dito. I-press pababa. Ayan. Tapos bitawan ito. Tingnan natin kung magpa-function na yung switch. Kung aangat na siya. So hindi madala mga kareal, dahil tayo nagmamadali, palitan lang natin ito ng bago. Hindi nakuha sa hasa, palitan natin ng bago. Tanggalin lang ulit yan. Papalitan na po natin ang bagong magnetic temperature sensor. Yan. So ito po yung luma at ito yung bago. Papalitan na po natin ng bago. May stack up po talaga ito. Nagmamadali po tayo, hindi na natin gagawa ng paraan to. Gustong kunin na ng may-ari. Dahil may naghihintay pa tayong gugupitan. So ito ay ikabit na natin bago. Pasok lang ulit yan. Yan. Tapos ilak lang natin dito. Ipasok natin ang bagong magnet. Itulak sa ilalim para umangat. Ituwid lang yung lock. Yan. So, okay na siya. Ngayon, tingnan natin. Press yan. Tapos, i-switch on natin. Yan, bitawan natin yung magnetic temperature sensor. Tingnan natin kung aangat itong switch. Okay, nag-aangat na po. Ayan o, ayan. Diin. I-switch. Bumababa naman. Tingnan natin kung aangat. Bitawan ang sensor. Ayun, umaangat. Paulit-ulit lang. Okay. Okay, good na po yung stack up na switch. Yun po ang sira. Kaya stack up ang switch. So ngayon, thermal fuse na po tayo. Habang naghihintay yung ating customer, tanggalin lang ang thermal fuse. Ano yan? Yung carrier kaya?
Anong sukat? 250. 250. Kaya mo mga pambakla. Ayan, pumunta ka na yan. Saglit lang. Ilan dalawa? Baka lang hindi. Ito lang. Ang tulog yan. Rotation yung 17 ba yan? by 70. By 17. 250. Ay, ito. Ayan. Ako'y nagbibidyo at i-upload ko. Vlog. Oo. May naghihintay ng customer eh. Lumabas muna dyan. Oh. Pagupit. Nung magpapagupit, nakapila yun. Inuna ko to kasi nakatatlong balik yung may-ari. Ito. Ang init dyan. Doon ka sa bakanting lote. Okay, pasensya na po kayo at merong bumili ng interior ng motor. Balik tayo dito. Papalitan po natin yung thermal fuse. Ito. Palit ng thermal fuse. Ito lang. Dan dito nakakabit yan sa connector ng AC line. Ilabas lang yan para maikabit ng ayos yung thermal fuse. Tanggalin dito. Ito po yung thermal fuse. Cut off siya. Palitan natin ng bago. So ang value po nito ay 10 amperes. Ganon din sa pinalitan. 10 amperes din po yan. Lagay lang natin yung insulator. So medyo masikip. Ito ang ilagay natin. Medyo malaki. Spaghetti tube. Ikabit na po natin dito sa AC connector. Okay. Hindi na natin tinester. Good naman yan. Kasi bago yan. I-screw lang yung tinanggal kanina. Okay, yan. Nakakabit na. Dito na naman natin ikabit sa kabila. Kung saan tinanggal, doon ibabalik. Ayan, ibabalik na. May thermal fuse na bago. Ito. Tapos checkin natin dito sa terminal kung buo yung thermal fuse. Kasi pag nag-deflect yan, may resistant, buo ang thermal fuse. Ayan, pumalo ng ito natin ilagay para makita yung deflection. Testerin natin, tingnan natin. Ayan, pumalo po ng konti kasi may resistance na nasukat dahil dun sa mga indicator light. Nasusukat niya po yan kahit naka-off yung switch ng rice cooker. Malalaman natin, i-switch on natin dito. Ito, kabila. Ayan, pumalo na po mga karyal. Buo na ang thermal fuse. Ayan. Ayan. Buo na rin yung stack up na switch. Ngayon, tetestingin lang po natin ito. Tingnan natin kung magkakaroon na ng power. Ilagay lang yung AC cord. Ayan. Naka-off ang position ng switch. Isaksak lang natin sa outlet. Ayan, nagkaroon na ng ilaw. Naka-warm na po yung indicator, ibig sabihin may power na yan. Tingnan natin kung magkukok. Ididiin lang natin ito. Ayan, nakadiin na. I-switch on natin, dapat mag-red para mag-cook. Ayan, may power na siya. Kanina wala. Tapos pagka mainit na yung kaserola niya, mag-automatic shut off na siya, aangat yung switch niya. Ganyan, babalik sa warm. Ito. Okay. Ganun lang po, napapower na po natin yung rice cooker. Bunutin lang muna. Tingnan natin kung uminit yung heater. Ayan, uminit na po mga karyal. Sobrang init na agad. Good na po yan. Tatakipan lang po natin dito. Okay.
Tapos na po ang ating ginawang rice cooker. Kahit bumalik yung may-ari, pwede na niyang makuha ito. Balik po tayo sa paggugupit at naiinip na yung ating customer. Yan. Shout out sa mga tropa natin dyan, mga customer natin sa gupit. Maraming salamat pong muli. Paki-like and share na lang po para malaman din ng iba yung ating pagre-repair. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo dahil ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.